Inspired ang isang NBA reporter sa kanyang pagkapanalo ng MVP sa isang ligang Pinoy sa Amerika, kaya siya ay excited na binanggit ang kanyang achievements sa NBA on TNT. Oh, I was the MVP in the Filipino League. Kahit hindi raw sa Pilipino, siya ay isang guest sa ligang yon. Pero ang reaksyon ni Charles Barkley ang nagkaroon ng iba't ibang pananaw para sa mga Filipino fans. How many Filipinos been drafted into the NBA? Inamin naman ni Charles Barkley na siya ay matotrouble sa kanyang sinabi. Pero yun nga, bumanat ang ilang fans at sinilip ang achievement ni Charles Barkley sa NBA. At unang-una rito, sa kabila ng pagiging all-star ay hindi ito nakaranas na maging champion o pagkakaroon ng championship ring sa liga ng NBA. May pag-asa pa raw magkaroon ng Pinoy sa NBA, pero si Barkley daw ay obviously wala na pag-asang mag-champion sa NBA. Sa kabilang banda may nagsabi rin naman na ito ay real talk at katotohanan sa Philippine basketball. Hindi niya nabanggit ang mga Phil-Ems, pero mukhang pinupunto ni Barkley ay isang purong Pilipino na na-draft sa liga ng NBA. Sa aking opinyon ay walang dapat ikasama ng loob, bagkus ay magsilbing hamon ito para sa Philippine basketball. Sa ngayon ay wala pang purong Pilipino na maaaring madraft sa NBA. For now ay may mga Phil-Ems na maaaring sumunod sa yapak nila Jalen Green at Jordan Clarkson. And we all know na si Kai Sotto sana ang unang homegrown na maaaring madraft sa NBA, pero yun nga lang ay naging undrafted. Kaya panahon na lamang ang magsasabi kung magkakaroon ng Pinoy na posibleng madraft sa pangarap na liga. Well, para malinaw na hindi lamang draft ang pathway sa NBA dahil pwedeng papirmahin ang isang player kahit ito ay naging undrafted. Yun na lang ang pag-asa ngayon ng ating kababayan. Hindi na siya pwedeng magpa-draft sa NBA, pero pwede mo siyang sumali sa mga liga katulad ng Summer League. And depende na lamang kung siya nga ba ay magugustuhan ng mga NBA teams. Well, again, para malinaw, hindi po natin sinasabi na tulad ng sinasabi ng iba na sureable na sa NBA si Kai Sotto. Pero ang best way ay focus sa personal development and to perform well kung saang liga na siya ay nandoon, at yun ang B-League. Sa ngayon ay merong 7 games na lamang ang natitira para sa Yokohama Bay Corsairs o 7 games para kay Kai Sotto na maipagpatuloy ang kanyang magagandang laro, at kung ma-extend nito hanggang dulo ay maganda ang kanyang record kung sakaling gusto ng kanyang kampo na makipag-negotiate sa ibang liga. And again, ang sinabi ni Charles Barkley ay sana'y magbigay ng motivation para sa ating mga players, gayon na rin ang ating pambansang liga na PBA na nagsisilbing imahe ng basketball sa Pilipinas at isa na ring weighing scale kung ano nga ba ang level ng basketball sa Pilipinas. Sa ngayon ay pinagpala pa rin ang ating bansa dahil sa pagsalpot ang bagong henerasyon na naglalaro sa ating national team. Wala man tayong purong Pilipinong NBA player ngayon, pero ang pag-asa na makatungtong sa ligang iyon ay hindi natatapos.